Good evening everyone. Ngayon magre-review tayo ng MPPT from POW MR. Maganda to kasi malaki siya. M100, so 100 amperes. Kaya niya mag-handle ng dalawang 550 panels ko na nakaparallel. I'm using pala 12 volt system. Tapos yung parallel ko dalawang 550, bale 1100 ang ang ginagamit kong panel. So nakaparallel yung panel ko sa taas. Ito yung pinili kong controller kasi naghahanap ako ng malakas na kaya mag-handle ng over panel. Kasi nga yung panel ko, ayan malaki siya. So, tatanggalin ko lang yung mga foam. Later, re-reviewin natin yung loob. Sa setting naman, madali lang to kasi makukuha naman yung setting sa internet, sa YouTube. Meron namang mga about how to program and set. So, hindi yung setting, hindi yung operation yung ipapakita ko sa video na to. Ayan. So, ito yung controller. Laki, no? Ayan, no? Ayan yung kamay ko. Laki ng controller. Tatlo lang yung buttons niya. PV information, set button na rin niya yan. Battery information, tapos up selection. And then, battery information pa rin, pwede naman dyan, down selection. So, bago pa, kailan lang to marumi lang yung kamay ko kaya medyo marumi yung tignan. Bagong bago pa yan. Ayan pa yung mga documentation niya. Ayan yung parts, ayan yung external temperature sensor niya. May pang parallel siya na cable. And then ito yung likod, malaki yung heatsink. Nagtatanong yung iba, may fan po ba ito? Meron. Dalawa. Exit to. Going out yung hangin dito. Ito yung intake niya sa taas. Ayan, meron din sa kabila. So, dalawa yung blower niya, yung fan. Exhaust fan yan. Ito yung intake vent niya. So, ito yung sticker label. Pakita natin. Ang sticker niya is yan kaya niya ng 1200 watt. So yung panel ko kasi is 1100 watt. Theoretically, dapat mag-hit to ng mga 70 or hanggang 90. Kung talagang 1200 watt yung nakalagay sa kanya. Pero syempre may mga losses yon sa haba ng wire ng PV panel. Pababa, babagsak yung voltage. So siguro mahit lang nito mga 50, 55 ganun, almost 60 na rin. Pero at least kaya niya yung over panel. Kaya din naman ng ibang mga charge controller, pero tulad ng Elejoy, kaya din ng Elejoy. Pero ito, maganda kasi yung itsura niya. Tsaka yung heatsink sa likod, malaki. So, i-open natin. Tatabi ko lang yung box. Iniingatan talaga no? Kasi nga, redundancy ng system, kailangan ko yung system ko may backup. Kasi, off-grid na tong buong place ko rito. Wala po kaming ginagamit na electrical provider. Hindi na kami umaasa sa grid. So, naka-solar na tong place ko rito.
Kailangan ko ng kutsyon sa ilalim para hindi magasgas. Ito na lang. Kasi o-open natin to. Papakita natin yung loob. Yan. Yan. So, open natin. Ito yung screw. 4 lang naman yan. Sundan nyo lang yung butas. Yan. Isa. Pangalawa. Dito muna. Sensya na kasi isang kamay lang yung gamit ko. Wala akong tripod eh. Ako, happy naman ako dito sa Pau MR na to. Kasi wala nang cheche bureche na kailangan pang dire-diretso lang siya. Once na iset mo lang, kahit sa LO4, LiPo4 setting lang siya, okay naman. Malakas naman mag-charge. Tsaka stable. Hindi siya nag-flinch kahit minsan sa akin. So, ayan. Tanggal na yung 4 na tornilyo. Lift up ko na tong cover niya. Ayan o. Maangat na nga eh. Kabilang side. Ayan. Mama, hawak mo nga yung phone. Tapat mo muna rito. Sa akin lang. Angat ko lang to. Yan. Tapos, meron. Hindi ko na makita kung nasan ako. Yun. Bale. Pag open mo sa kanya, dito, video dito. Pag open mo sa kanya, meron siyang wire. Yan. Kita na yung loob. So, sa side, pa side na lang. Careful lang kasi may 3 wire siyang nakakabit. Kita mo to? Itong wire na to sa video. Tatanggalin ko to. Bubunutin ko lang to. Ito yung sa blower. Yan. Kahit isa lang para ma-fold down ko. Para mapakita natin yung loob. Mapatay mo. Pairam ako ng phone, anak ha. Yan. So, ito guys, yung loob. Ayan yung inductor coil niya. 3 na malalaki. Ang capacitor niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. And then 3 input, dumaan ng coil, pumasok sa board. So nag-build muna ng magnetic field sa coil. Parang ang nangyari, nag-boost siya para pag humuhugot tong MOSFET niya sa likod. Ito yung inductor coil niya. Metal to. Oo, metal siya. Metal siya. Bakal siya. Hindi siya cardboard. Although meron na lang insulator doon sa aluminum na nasa ilalim. So, meron siyang transformer doon, may Mylar nga ba yan? Yan yung value ng mga capacitors niya. J4 105J CBB22 400 volts. Ito naman Neosen
na 470, 250 volts. Pare-parehas naman. So, sa cover, ayun yung fan. Ganito yung itsura ng fan. Ayan. So, ano siya? Pahigop, nilalabas niya yung hangin sa side. Dito yung daan ng hangin na nakaibabaw sa coil. At the same time, pasok pa rin sa heatsink kasi nahanginan yung internals niya tsaka yung mga MOSFET niya sa ilalim. Nasaan ba mga MOSFET na to? Ayan. Sunod-sunod yung mga MOSFET niya dito sa ilalim. Ilan? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguro mga 10. Ayan o, nasa ilalim. Tapos, tornilyo ba? Wala. Ito yung tornilyuhan niya sa taas. Yung plastic na to. Ito yung nag-hold down sa kanya. So wala siyang thermal compound. Ang ginamit nila is thermal pad. Ayan o, thermal pad. Ito yung sa thermometer niya, ito. Tsaka dun sa parallel. Para dun sa connection niya for parallel. So magaganda naman yung mga wires na ginamit. Naka-solder ba to? Mukhang naka-solder yung ano, yung joint niya. Ewan ko kung crimp yan or solder. Hindi ko alam. Ayoko buksan kasi bago pa eh. Ayoko masyadong sira-sirain at i-exploit. So, yun. And then, meron siyang RJ45 na connector. Ayan. Ito. Hindi ko alam kung pwede lagyan ng for software siguro. Sa program niya, palagay ko. Para mabago yung mga program. Or data cable siguro yan na RJ45 ang ginamit. Dito. Ang input niya is 80 volts, dalawang 80, so 160. Yung capacitor input niya. So, kaya niya 160 volt. Pero, trinay ko kasi na i-series ko yung dalawang 550 ko eh. So, lumabas 85 something volts yun eh. 550, 100, 85 yun eh. Mga ganun. Nag-error 71 siya. Nakalagay E71. Tapos, nung sinerch ko yung E71, ano pala yun? Over voltage. So, pero, pasok yung voltage niya sa 160. So, 85 lang eh. Pasok, nadidetect niya 85. Pero, hindi ina-allow ng battery, ng program niya, kasi nadidetect niya yung voltage ng battery na 12 volt. Bakit 85 volts yung pumapasok, pero 12 volt lang yung kakargahan? So, ina-alert niya ako na over voltage yung 85. Which is, baka may alam kayong workaround kung bakit, or baka meron lang akong hindi na-set sa user or sa LO4 kung ano yung setting. So, yan, nakalagay sa back cover niya M100. M1. So, yun guys. Comment lang kung
Ayan yung itsura ng... Patay ko na yung flash para maliwanag naman yung ilaw dito. Yan yung loob ng POW-MR. Ayan. POW-MR M100. Tatlong coil na malalaki. Ang laki ng coil niya. Ayan. Ilaw. Ayan. Okay. Ayan. Yan. So, yan yung loob. Baka meron curious dyan na gustong makita yung loob ng POW-MR. If ever yung mga capacitors pag nasira, pwede palitan. Yan. Dami niyang capacitor. So, iniingatan ko to. Ang ginagamit ko ngayon yung POW-MR na 60 ampere lang. Kasi 12 volt lang, nag-iisang 12 volt lang ako eh. Yun na ba yung pinaka-highest sa 12 volt? 720 or 7 something lang, 800 pagpalagay na natin. Yun na ba yung highest na kaya ng 12 volt battery ng MPPT para sa 12 volt? Or pwede pa ako mag-hit ng 90 theoretically kasi yun yung sagad ng 1100. So, yun lang guys. Share. Bye-bye.